DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Biyernes na tayo ngayon, October 11, 2024. Sa ulo ng ating mga balita, Pilipinas, magiging storm-free hanggang weekend. Northern Luzon, makararanas naman ng pambugso-bugsong mga pag-ulan. Pagbalangkas sa ASEAN-China Code of Conduct, pinamamadali naman ng Pangulong BBM. Big boss ng Lucky South 99 sa Pampanga na aresto sa Laguna. Kadiwa ng Pangulo magbebenta ng rice for all sa presyong 43 pesos kada kilo. Judge na nagmasura sa drug case ni dating Senador Leila de Lima itinalaga bilang bagong Sandigan Associate Justice. Pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at klase sa Maynila at Pasay. Sinospende ng Malacanang sa October 14 at 15. Next week ho yan, Lunes at Martes. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Sa detalye ng mga balita, walang inaasahan na namang sama ng panahon o bagyo na papasok sa bansa ngayong weekend. Ayon kay Benson Estrella ng Pag-asa, ang northeasterly wind flow o hangin na nagbumula sa northeast ang siyang magdadala ng mild temperature na tanging nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Ang nasabing weather system ang magdadala naman ng maulap na papawirin, magdudulot ng kalat-kalat na mga pagulan sa Batanes, Apayao, Ilocos, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon. Samantala, inaasahan naman ng Pag-asa ang medyo mainit o malinsangang panahon sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan, ngunit may tsansang umulan dakong hapon o gabi dahil naman sa localized thunderstorms. Sabi pa ng Estrella na sa pangkalahatan, asahan ang generally fair weather sa malaking bahagi ng bansa, maliban sa isolated rain showers sa hapon o gabi. Tumanggap naman ng 10,000 cash aid sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD ang mahigit sa 600 pamilyang naapektuhan ng Bagyong Julian sa bayan ng Mahatao sa Batanes. Bukod pa ito sa 1,000 pamilya na naabutan din ng tig 10,000 piso sa bayan naman ng Itbayat. Ilan lamang ito sa 7,350 na kabuang bilang ng mga pamilyang target na mabigyan ng tulong pinansyal ng ahensya sa nagpapatuloy na relief operation sa mga naapektuhan ng bagyo sa probinsya. Kumusta naman yung ating mga kababayan dyan po sa Florida? Medyo matindi ho yung buhawi na tumama ho doon sa kanila. At tabayanan po ninyo mami yung mga detalye. Pero si Taylor Swift nag-donate ng $5 million kagad. 4 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, hinimok naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang mga kasapi ng ASEAN na pabilisin ang negosasyon para sa ASEAN-China Code of Conduct upang tugunan ang mga agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Sa ika-27 ASEAN-China Summit sa Vientiane, Laos, sinabi ng Pangulo napapanahon na para direktang talakayin ang mga usaping kinakaharap ng rehiyon upang makasulong ang ASEAN. Ipinunto pa ng Pangulong BBM, patuloy ang pagbaliwala ng China sa international law at mga standards, partikular na sa UNCLOS o United Convention on the Law of the Sea at 1972 Convention on the International Regulation for Preventing Collision at Sea. Tulad na lamang niya ng patuloy na pangharas ng China gaya ng paggamit ng laser na dapat niyang tugunan at hindi na dapat pang maulit muli. Inamo naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang China at ang ASEAN na huwag magkunwari sa tunay na nangyayari sa South China Sea. Ito ay nanghumarap si Chinese Premier Li Qiang sa mga leader ng 10-member Association of Southeast Asian Nations sa idinaos na regular summit talks.
Sa gitna ng talakayan sa Myanmar Civil War, hindi nakatiis ang Pangulong BBM na palutangin ang isyu ng tensyon sa South China Sea. Iginit ng Pangulong BBM na hindi dapat ihiwalay ang isyu ng economic cooperation sa political security. Binigyan din pa ng Pangulong Marcos na hindi dapat magkunwari ang ASEAN-China na maayos ang lahat sa usaping pang-ekonomiya habang merong political front tension sa rehiyon. Sinabi pa ng Pangulo na kailangan bigyan pansin din ng ASEAN at ng China ang pagtalakay sa Code of Conduct sa South China Sea. Nananawagan naman ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga bansang miyembro ng ASEAN na magtulungan upang palakasin ang connectivity at katatagan sa rehiyon at matiyak ang kahandaan sa pagharap sa mga hamon. Sa talampati ng Presidente sa ika-45 ASEAN Summit Plenary sa Vientiane, Laos, binigyan din ito ang kahalagahan ng pamumuhunan sa ASEAN tungo sa mas matatag na cyber security protection at mabigyan ng angkop na digital skills ang mga mamamayan. Bukod pa rito, ipinunto rin ng Presidente mahalaga ang pagkakaisa tungo sa digital economy, food security, turismo, women empowerment at gender equality. Itong minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, nagtalaga ng 2 bagong Associate Justice sa Sandigan Bayan ng Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang si Presiding Judge Hermin Ernest Louis Ramirez ng Mandaluyong Regional Trial Court Branch 281 at si Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 sa Presiding Judge Hener Guito. Si Guito ang judge na nagpawalang sala kay dating Senador Leila de Lima. Siya rin ang nagdesisyon na makapagpiyansa si de Lima sa kaso nito ukol sa illegal drugs. Isimula na ng kadiwa ng Pangulo Program ang pagbebenta ng 43 pesos kada kilo na rice for all sa iba't ibang mga outlets ngayong linggo mula sa dating 45 pesos per kilo. Ang inisyatiba ay bahagi ng hangarin ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na maging abot kaya ang pagkain sa bawat pamilyang Pilipino. Ang Rice for All program ay sinimula ng Food Terminals Incorporated na nag-aalok ng well-milled rice sa iba't ibang kadiwa ng Pangulo Centers sa halagang 45 pesos per kilo. Habang ang bigas naman at 29 pesos per kilo program ay para lamang sa mga vulnerable sector gaya ng mga indigent at mga senior citizen. Habang ang Rice for All ay para sa lahat ng mga mamimili na nais bumili ng marami. Sinabi ni Secretary Laurel, ambition is to lower the price of the staple food under the Rice for All program para sa lahat ng mga kayang bumili. May 21 bagong kadiwa ng Pangulo Stores na magbubukas ngayong linggo sa Metro Manila at Laguna. Nakikipagpartner na ang Agribusiness Marketing Assistance Service o AMAS, ang marketing arm ng Department of Agriculture at ang sangay na in-charge sa kadiwa ng Pangulo Program sa mga kooperatiba ng mga magsasaka at mga mangingisda upang magtatag ng kadiwa outlet sa buong bansa. Layunin ng inisyatibang ito na mapabilis ang pagpapalawak ng programang Kadiwa ng Pangulo na naglalayong magbigay ng abot kayang pagkain at mga basic goods sa mga Pilipino, lalo na sa mga vulnerable sector, habang binibigyan ng pagkakataon ng mga magsasaka na direktang maibenta ang kanilang mga produkto sa mga mamimili. Matapos lagdaan ang Memorandum of Agreement kasama ang grupo ng mga magsasaka, sinabi ni Assistant Secretary Genevieve Villacaria Guevara ng Department of Agriculture na pagpasyahan ng DA na ilunsad ang kadiwa ng Pangulo Stores na pangungunahan ng mga kooperatiba upang mabilis na maipamahagi ang mga benepisyo ng programa sa mas maraming Pilipino. Ayon pa kay Asa Guevara, ang tagubili ni Agriculture Secretary Francisco Laurel ay magbukas ng kadiwa ng Pangulo Center sa bawat bayan at lungsod ng bansa upang matulungang mapagaan ang gasto sa mga ordinaryong Pilipino, mabigyan sila ng abot kaya at masustansyang pagkain at upang magkaroon sila ng ekstrang pera para sa iba pang mga gastusin. Ang unang batch ng 20 kadiwa stores ay nakadag ng ilunsad ngayong araw sa iba't ibang lokasyon sa Metro Manila at Calamba, Laguna. Mahalagang bahagi ng ang stores na ito ng programa ng Pangulong Marcos na naglalayong paunlarin ang accessibility ng pagkain sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Ayan ha. O, ito yung mga lugar kung saan available po ang mga Kadiwa Center. Ocean Peace, Barangay 8, Caloocan.
Barangay 28 Zone 3 sa Caloocan City, Site 1. Barangay 28 Zone 3 Caloocan City, Site 2. Bipar sa Longos, Malabon City. Calt alias sa Nabotas. Ang 18 nasa number 18 Tuason, Barangay Potrero, Malabon. Calt alias Potrero, Malabon sa Uyo sa Quezon City. Barangay Canluban sa Calamba, yan pong Laguna Compound. Barangay Daang Bakal sa Mandaluyong. Barangay Hulo sa Mandaluyong City. Meron din po sa Barangay Addition Hills. BFCT Bagsakan number 1 Marcos Highway sa Marikina City. Barangay Tanyong sa Marikina. Fortune Barangay Hall sa Barangay Fortune, Marikina City. Concepcion 1 Barangay Hall sa Marikina City. Lot 12 Block 4 Tadeo Street, Marietta Romeo Village, Barangay Santolicia, Pasig City. Number 4 Jeronimo Pilan Drive, Pasang Tamo sa Quezon City. Zamora Street, Corner Bonifacio, Barangay Santa Lucia, Quezon City. At Ali 4 Bulacan Street sa Barangay Payatas, Quezon City. O ayan ha. Pagka naman nagreklamo pa kayo na walang mabilhan ng mas murang bigas, ewan ko na lang, sadyain nyo ninyo today. Magandang umaga, Pilipinas! Pinuri naman ng agriculture sector ang Pangulong Bongbong Marcos sa paglagda nito sa Republic Act 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ayon sa Agricultural Sector Alliance of the Philippines o AGAP, nagpapasalamat sila sa nalagdaang batas ng Pangulo dahil isa ito sa maraming mahakbang ng Marcos administration o matiyak ang seguridad ng pagkain para sa mga Pilipino at masuportahan ang sektor ng agrikultura. Bukod dito, sinabi ni AGAP Party List Representative Nick Briones, nilalayon din ang Republic Act 12022 na puksain ang mga krimen at anumang uri ng pagsasamantala sa mga hindi o na siyang nakakaapekto sa mga magsasaka, gayon din sa buong industriya ng agrikultura. Magandang umaga, Pilipinas! Sisimula na ng ng National Food Authority ang pilot testing ng pagtanggap ng palay na inilagay ng mga magsasaka sa bago at maayos na second-hand na sako. Isang hakbang para makatipid ng milyong-milyong piso para sa ahensya. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, magagamit ang mga natipid upang makabili naman ng mas maraming palay para sa bumper stacking at upang mapatas din ang kita ng mga magsasaka. Sa pilot testing ng kasalukuyang main crop, 20% ang target na 6.4 million 50 kilo bags ng palay ang bibilhin gamit ang mga sako ng mga magsasaka. Sinabi ni Lacson na kung magiging matagumpay ang pilot testing, ipatutupad ito ng hensya sa susunod na taon kung saan ang 90% ng palay ang bibilhin ng NFA at papayagang nakalagay lamang ito sa sako ng mga magsasaka. Ang desisyon ng NFA na tumanggap ng palay na nakalagay sa sako ng mga magsasaka ay nabuo sa pamamagitan ng isang konsultasyon sa sektor ng mga magsasaka sa buong bansa. Ito ay na-finalize sa National Planning Conference ng ahensya na ginanap sa Dumaguete City noong Setyembre. Kaya para ho sa ating mga magsasaka, kapit lang. Meron naman ho mga programa talagang inilalaan para ho sa inyo. Sa 4 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, show mismo na tayo. Aba, si Jackie Gonzaga nagsalita na sa issue na siya'y buntis kay Ayon Perez. Kita naman ninyo talaga mga chika, no ha? Detalye na balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Ano yan? Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Naku, nag-react. Hindi makapaniwala. At pinagtawanan nitong si Jackie Gonzaga na isa sa mga Showtime co-host ni na Vice Ganda ang issue na nabuntis siya ni Ayon Perez. Aray ko! Issue daw kasi ngayon na itong co-host na ito ng It's Showtime ay nabuntis ni Ayon Perez na siyang dahilan ng tuloy-tuloy na di umano ay pagtatalo ni Ayon at ng kanyang jowa na si Vice Ganda. Ang sabi nitong si Jackie Gonzaga, buntis daw ako. May relasyon daw kami ni Kuya Ayon. Adik ba kayo? Tigilan nyo ang bisyong iyan, no?
Iyon ang mataray na pahayag nitong si Jackie Gonzaga. Samantala, deadma lang si Vice Ganda noong paman sa naturang issue. Kahit kailan ay hindi pinatulan ni Vice Ganda ang mga issue kapag ang pinag-uusapan ay may bagong pag-ibig ang kanyang jowa na si Ayon Perez. Kalmante at may tiwala sa sarili si Vice Ganda na never siyang ipagpapalit ng kanyang boyfriend kung kaninong-kaninong girls lang. Oh, di ba? Kampante ang beauty ni Vice Ganda sa jowang si Ayon Perez. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Moily. Ay, nako. Sige, bahala kayo kung nagkabuntisan man dyan, basta may pambili kayo ng bigas. Inaigting pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang programa nitong Bingo Per Cos upang makalikom naman ng mas malaking pondo mga grupo at mga pamahalaan lokal na nagbabalak magsagawa ng mga fundraising activities. Walang kinalaman sa eleksyon ha, dapat pang outreach. Ayon kay PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inaprobahan ng PAGCOR ang ilan sa mga bagong pakete para sa community bingo program nito. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50% ng gross ticket sales ng kanilang bingo event na may pahintulot mula sa PAGCOR. Maaaring magbenta ng ticket mula 100 hanggang 1,000 piso ang mga magpapalaro depende sa package na kanilang pipiliin. Ayon pa kay Ocampo, ang Bingo Per Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at mga samahan na maglibang ng naayon sa batas habang mag-aambag naman sa makabuluhang gawain. Kinokonsidera ng gobyerno ng Pilipinas na gawin ang mga paaralan sa Porac, Pampanga o gawing paaralan ang mga Pogo Hub sa Porac, Pampanga at Bamban, Tarlac na ipinasara dahil sa iligal na aktibidad. Aba? Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Gilbert Cruz, subject for forfeiture, pabor sa gobyerno ang nasabing mga ari-arian. Ibig sabihin, malaki daw ang posibilidad na mabawi ng gobyerno ang nasabing mga property mula sa mga pribadong pag-aari dahil ginamit ito sa iligal na gawain. Tulad na lamang niya ng sinalakay na Pogo Hub sa Pasay City na ginagawa ngayong detention facility at rescue center. Matagal-tagal na usapin ho yan sa korte bago humay sa katuparan ang forfeiture. Samantala, dismayado naman si Senator Amy Marcos sa mabagal na pag-usad ng irrigation development sa bansa. Sa pagdinig ng panukalang 42.57 billion pesos na budget ng National Irrigation Administration, binigyan diin ng presidential sister na hindi katanggap-tanggap na sa 2053 pa target na makompleto ang mga irigasyon. Nangangahulugan na niya ito na maghihintay pa ng 30 years, 30 taon bago masiguro ang sapat na supply ng bigas sa bansa at matigil ang panay na importation. Sinabi ni Senator Amy Marcos na malawak pa ang mga irrigable land. Yun daw pong mga lupang pwedeng i-irrigate na nagdudulot ng panganib sa produksyon ng bigas lalo ngayong pabago-bago ang klima. Bagamat may pondo, mabagal na niyang paggasta ng NIA dahil sa naaantala ang mga proyekto sa irigasyon. Pinayuhan ni Senator Marcos ang ahensya na gamitin ang pondo mula sa iba pang mga ahensya at climate change financing upang mapabilis ang mga proyektong makatutulong sa pagtiyak ng sapat na supply ng bigas sa buong bansa. Iminungkahi rin ang mababatas ang pagpapabilis ng procurement at pagsuri sa mga karagdagang opsyon gaya ng public-private partnership at official development assistance para sa mabilis na inisyatiba ng NIA. Alas 4:20, 163 iba't ibang klase ng baril at mga armas na kumpiska sa 9 na araw na police operation sa Central Luzon. Detalye na balita mula kay Danny Comilang, RH37 Danny.
Sa pinaigting na police operation sa Central Luzon sa pamumuno ng bagong talagang Regional Director, Police Brigade General Rodrigo Maranan, umabot sa 163 iba't ibang klase ng baril ang nakumpiska sa Central Luzon. Ang operasyon ay sinagawa sa 9 na araw mula ng filing ng COC para hindi ito magamit sa pananakot sa nalalapit na 2025 midterm election. Nakumpiska ang iba't ibang klase ng baril sa pamamagitan ito ng pagsisilbi ng search warrant at oplan katok at mayroon din kusang loob de sinuko. Sa pagtatapos ng filing ng COC, inihayag ni Police Brigade General Maranan na naging mapayapa ang kabuuan ng paghain ng pagtatapos ng COC sa bilang na 3,384 na kandidato na mga lokal sa gitnang Luzon. Dani Kumilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Danny Kumilang. Maya pa ba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. PRO 11 Acting Regional Director nag-command visit naman sa Davao City Police Office. Detalye na balita mula sa Action Radio Davao mula kay John Soter. John, may buntag. Bumisita sa Davao City Police Office kahapon ng umaga si Police Brigadier General Leon Victor Zamora Rosete, ang Acting Regional Director ng Police Regional Office 11. Bahagi ito ng kanyang command visit sa iba't ibang police headquarters sa rehiyon na may layuning palakasin ang pamunuan hinggil sa kaligtasan ng publiko at papapatupad ng batas sa rehiyon. Sa kanyang talumpati, binigyang halaga ng general ang pagtutok sa mga priority areas upang mabawasan ang krimen, crime rate, lalo na ang 8 focus crimes. Ipininawanag din ito ang mga responsibilidad ng lahat ng station commander. Bibigyan din ng pansin ng kampanya laban sa iligal na droga, iligal na sugal, lost firearms at ang pag-aresto sa mga wanted persons. Nais din niya ipatupad ang search warrant operation na isa sa mga pangunahing operational priorities ng kanyang administrasyon. Pinaalahanan din niya ang mga pulis na igalang ang rule of law sa kanilang serbisyo. No matter what the obstacles are, public service always comes first. For that, we thank the Almighty for giving us the strength and initiative in serving the common good for the betterment of the people. Tinig ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, June Soter. Naaresto na ang di umano'y big boss ng Lucky South 99 Pogo na sinalakay noon sa Porok, Pampanga. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson na si Dr. Winston Casio, nakwelyuhan ang big boss na kinilalang si Liu Dong alias Boss Boga, Boss Apao at Boss Bahaw sa isang residential subdivision sa Laguna dakong alas 8 kagabi. Ayon kay Casio, matagal na nilang minamanmanan si Liu Dong hanggang sa nakakuha nga sila ng pagkakataon na dakpin ito bitbit ng mission order para maaresto ang suspect. Tinangkapan niyang manlaban ni Liu pero hindi siya umubran sa mga tauhan ng PAOK habang inaresto din ang ilan sa kanyang mga bodyguard. Dinala na sa PAOK detention facility sa Pasay City si Liu Dong para naman sa inquest procedure. Personal naman ang pangungunahan ni Interior and Local Government Secretary Junvic Remulla ang pagpapasara sa malaking Pogo community sa Island Cove sa Cavite ngayong taon. Ito ang tiniyak ng kalihim sa DCRH at radyo natin bilang isa sa kanyang mga pangunahing gagawin sa unang buwan ng pag-upo nito sa pwesto. Ayon kay Remulla, siya mismo ang magdadala ng padlak upang ikandado ang Pogo Hub sa bayan ng Kawit na matagal nang iniuugnay sa pamilya Remulla. Sinabi ng DILG Secretary na upang matuldukan na ang mga espekulasyon o hinala, personal niyang ipasasara ang naturang establishmento. We will make sure na wala na siyang mga computers, wala na siyang mga gadgets, wala na mga servers. We will make sure na wala nang mga aliens na nakatira doon. Aliens without a valid, kasi kung king visa sila at hindi naman sila nagkatrabaho na, they have no reason to be there. So kung hindi residence permit na nakuha nila, kung working visa lang, tuluyan na namin papauwi. Muli namang nagpaalala ang Bureau of Immigration sa mga dayuhang Pogo workers sa bansa na voluntaryo nang ipa-downgrade ang kanilang visa. Ito ang sinabi sa DCRH at radyo natin, Immigration Spokesperson Dana Sandoval, kaugnay ng nalalapit na deadline ng voluntary downgrading sa October 15. Iginit ni Sandoval, matapos ang October 15 deadline, automatikong ikakansela na ang kanilang mga visa at masisipa sila palabas ng bansa. Pero kung voluntaryo niyang magpa-downgrade ang mga dayong Pogo workers, hindi sila mapapabilang sa blacklist
at maaari ding payagang makabalik pa ng Pilipinas bilang turista? Sa pagda-downgrade po, essentially, parang kinusurrender na nila yung kanilang status as working, yung kanilang working visa here in the Philippines, and they are reverting to the basic visa, which is a temporary visitor's visa. Doon po sa downgrading na yon, they are given 59 days para i-wind down yung affairs nila dito po sa Pilipinas, and they would have to leave the country po within that 59-day period of winding down their affairs. Maganda umaga, Pilipinas! Ay mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dalyan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagan tunog. Ito na, para ho sa inyong pagkakataong manalo ng 5,000. 5,000 na po ang nag-iintay na premyo sa ating Mahiwagang Tunog. Sabi nung isa, palanggana daw yan. Kasi naliligo gamit ng Shield Bath Soap. Hindi ho yan palanggana. Doon ba sa logo ng Angko Madrona may palanggana ba doon? Wala namang palanggana doon eh. Check ho ninyo yung logo ng Angko Madrona. Makikita ho ninyo, yung isang item na ginamit dyan ay nandun ho sa logo. So walang palanggana ho dyan. Ang inyo po masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali ho online, para sa chance sa manalo ng 5,000 piso, kinakailangan i-share nyo muna yung ating pong programa ngayon. Dapat may sharer badge bago ho kayo pwedeng sumali sa ating Mahiwagang Tunog. 5,000 ang nag-iintay na premyo sa ating Mahiwagang Tunog. Maganda umaga, Pilipinas! Sinuspende ng Malacanang ang klase sa lahat ng antas ng pasok sa trabaho at sa gobyerno sa lungsod ng Maynila at Pasay mula October 14 hanggang 15 para naman sa gagawing 10th Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction na ang magiging host ay ang Pilipinas. Yan pa man, ipinapaubay ng Malacanang ang suspensyon ng klase at trabaho sa pribadong sektor sa kanilang mga management. Batay sa Memorandum Circular Number 66, hindi kasama sa suspension ang mga tanggapan ng gobyerno na ang kanilang operasyon ay may kinalaman sa preparedness, disaster, response, basic at basic health service. Ang international meet ay sasagawa sa PICC. Nasa pagitan po yan ng Quezon City at saka Quezon City ng Pasay City at Maynila. Kaya sabi ho ni Mayor Hanny Lacuna, hindi talaga may iwasan na magkaroon po ng suspension ho ng klase at ng pasok sa trabaho. Ang tema po ng international meet ay Surge to 2023, Enhancing Ambition in Asia Pacific to Accelerate Disaster Risk. Ayun na, sabi ni Mayor Hanny Lacuna, huwag nyo nang intayin ang panibagong announcement dahil mismong Malacanang na ang nagsuspende ng pasok. Disaster na lamang din ho ang pinag-uusapan. Alam ba ninyo na ang Pilipinas ay nangunguna ho sa buong Southeast Asia pagdating sa pinaka-disaster prone. At ang kahandaan natin ay talagang hindi sasapat na. Doon ho sa mga panganib na nagbabanta dala po ng pagkasira ho ng kalikasan o mga natural calamity. Pero wag ho tayo masyadong mabahala dahil may panahon ho naman para tayo maghanda. Samantala, sumampa na sa 11 kataong kumpirmadong namatay sa pagkagupit naman ng Hurricane Milton sa Florida sa Estados Unidos. Nasa 3 milyon na mga kabahayan at negosyo ang walang supply ng kuryente dahil sa epekto ng bagyo. Ayon kay Florida Governor Ron DeSantis, posibleng madagdagan pa ang mga lugar na babahain dahil sa matinding pag-ulan. Pinapayuhan naman ang mga residente na huwag nang magtungo sa mga lugar na matinding binayo ng bagyo. Pero alam ho ninyo, isa sa kaagad na rumisponde dito ho sa isyong ito, si Taylor Swift.
Magkano i-donate Tina ni Taylor Swift? $5 million. Lupit, ano Oo. Asan ba yung video nung hurricane dyan po sa Florida? Oo. Flatland ho kasi itong Florida, kaya talagang parang din yan, Houston, Texas, na madalas matamaan na ganyang klase ho ng mga kalamidad. Maganda umaga, Pilipinas! Batiin na rin natin ang ating mga kababayan dyan po sa Estados Unidos. Magandang umaga po sa ating mga suki dyan sa Amerika. Lalong-lalo na dyan po sa Las Vegas, diba? Las Vegas din, Oo, flatland din ho yan dahil dating disyerto yan. Magandang umaga po sa ating mga kababayan na nandyan po sa Amerika. Sa Shuttle USA, magandang umaga po sa inyo. Shuttle Washington. Magandang umaga din po sa mga taga California, sa Las Vegas, sa San Diego, California. Siyempre, nakatuto ko sa atin, maagang-maaga pang Midnight Singers, naghahanda lagi para ho sa kanilang nalalapit na concert dito po sa ating bansa. Alam pa hong eksaktong petsa, pero mukhang maglilipat na ng venue dahil ubos na ang ticket. May mga scalper na nga daw na nagbebenta ho ng ticket ng The Midnight Singers. Tito John, galingan ho magpa-practice, sabi ni Tito John. Habang sila nagpa-practice, lalong sumasama Maganda umaga, Pilipinas! Ay, 59th anniversary pala ng Betero Omega. Magandang umaga ho sa mga miyembro ng Betero Omega Fraternity. Binabati po kayo ni Dr. June Adraneda sa inyong 59th anniversary. Actually, kahapon po yung kanilang anibersaryo. Ayan, magandang umaga po kay Dr. June Adraneda. Isa ho yan sa napakagaling na Surihano dito po sa ating bansa. Magandang umaga din kay Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. At, kay Justice Gito ng Sandigan Bayan, bagong talagang Justice, binabati ka ng iyong kaibigan si Justice Max De Leon ng Court of Appeals. At saka syempre ni Justice Leo Madraso at saka ni Justice Alex Gismundo. Magandang umaga po sa inyo. Samantala, di ba ang presidente nakabalik na ba sa Lao PDR? Alam ba ninyo na mas malakas pa palang uminom ng alak ang mga taga Lao PDR kaysa sa mga Pilipino? Ito ang Lao po ay nangunguna sa alcohol consumption sa Southeast Asia nung nakalipas na taon. Ito ninyo, alcohol consumption per capita, 11.71 ang Lao PDR. Ang Vietnam, manginginom din, Cambodia, Thailand, nahuli ang Pilipinas. Merde, makalma. Hindi pa pala ganun kalawak ang coverage ng ng emperador. Nasa pang-5 lamang ho ang Pilipinas pagdating sa alcohol consumption. Maganda umaga, Pilipinas! May report mo na si Adelio Cesar Seba mula po sa radyo natin Nueva Vizcaya. Kaugnay po ng isang Pinay nurse na sinasabing natagpuang nawawala. Makalipas ng 3 araw, natagpuang bangkay na. Adelios, good morning. Yes, magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Kong Angel. Isa na namang biktima ng karahasan ng sinapit ng ating kababayang overseas Filipino workers sa Kitang Silangan. Siya ay si Reyna Jane Lucero Donelo Ancheta, 33 taong gulang, isang nurse sa Al Raya Home Care Center, Abu Dhabi. Residente ng Purupres, Barangay San Juan, Solano, Nueva Vizcaya. Sa panayam sa telepono ng radyo natin Bayongbong News Team kay Mr. Kenneth Paul Ramel Ancheta, asawa ng biktima, napaulat na nawawala na ng 3 araw ang kanyang asawa dahil hindi na muna siya matawagan ng kanyang kapamilya sa kanyang telepono. At ayon sa mga katrabaho nito, ilang araw na din hindi na ito pumapasok sa kanyang trabaho. Natagpuan na lamang ang bangkay nito nakahandusay sa daan papuntang Dubai na tinatayang may 2 oras ang layo ng biyahe mula sa syudad ng pinanggalingan nito. Ayon pa sa asawa ng biktima, batay naman sa nakalat nitong impormasyon mula sa mga otoridad sa Abu Dhabi, disgrasya daw umano ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang asawa. Kung kaya't duda naman at naging panaisipan sa pamilya ng biktima kung bakit daw. Matapos ang ilang araw ay saka pa lamang ito dineklarang disgrasya ang sanhi ng pagkamatay nito at nasa isang morgue na ito. Bago ang insidente, huling nakasama ng biktima ang 2 nitong mga roommate na babae na ayon sa asawa nito ay kinilala sila sa kanilang mga pangalan na sina Rosemary Nunez Arenas at isang nagngangalang Yvonne para sa isang dinner. Matapos ang kainan ay nagkanya-kanya na umano sila sa sinasakyan pa uwi.
Lumuwas na sa Manila ang asawa nitong biktima upang asikasuhin ang mga dokumento sa pagpapawi sa nabanggit na bangkay. Nanawagan naman ang hustisya ang ina ng biktima na si Mrs. Banji Lucera Donero kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa agaran at mabilis na pagproseso sa pag-uwi ng bangkay ng kanyang anak na may 2 naulilang mga anak dito sa Pilipinas. Mula sa 104.5 radyo natin Bayumbong, ito po naman si Adelio Cesar Seba nagbabalita para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Adelio. So, pa-follow up natin to, lalong-lalo na sa OWA, para kagyat ngang matulungang maibalik sa Pilipinas ito pong labi. Pero, hindi ko lang maintindihan, Adelio, 3 days saka lang inireport na ito'y na-disgrasya. Anong dahilan ng vehicular accident? Anong klase sasakyan ang involved sa vehicular accident? May kasama ba sa report, Adelius? Actually, yes. Actually, Kong NJ, nung nakausap natin yung kanyang asawa, hinihingan natin ng yung itong documents regarding dun sa report ng Abu Dhabi. Ang sinasabi daw ng kanyang agency ay hindi daw siya mabibigyan kung hindi sila pupunta doon mismo sa Abu Dhabi at doon sila makakakuha ng report. Ganun? Ano ginagawa ng embahada natin? Kanya nga yun ang mahirap doon kasi yun nga nangangailangan tayo ng yung talagang definite na yung mga informations. Ang sabi ng asawa niya ay pupunta daw muna siya. Kailangan makapunta doon sa Abu Dhabi para doon sa mga talagang validated report na yung mga informasyon. Hindi sila nagbibigay ng informasyon Anyway, sige, at may contact na kami doon sa asawa para ma-coordinate na kaagad natin kay Malu, itawag mo na nga sa OWA. Itawag mo na sa OWA para ma-assistahan natin. O kaya kay Secretary Hans para matulungan natin itong pamilya. In the meantime, Adelius, maraming salamat. Kumusta ang politika dyan? Ay, maayos naman at medyo nagbalikan itong mga datihan. At grabe, yung dati magkakasama noon ay magkakalaban na ngayon. At iba't iba, marami. Sobrang dami. Kaya ngayon, sino tatakbong gobernador? Ang tatakbong governor dito ay yung current, si Vice Governor Jing Gambito. At magiging makakalaban din naman niya itong naging partner din niya nung mga nakarang taon na si ngayon Lone District Congressman Luisa Banti Quaresma. Bakit? Wala na bang tapos ng term ni Congressman Quaresma? Ayun ang pagkakaalam natin na si Ma'am Ruth, yung asawa ni Governor Padilla. Si Ma'am Ruth ay aakyat siya ng Kongreso. Congress. Okay. Nako, exciting to. Kaya makakalaban din naman si dating si General PNP General Valdeleon, retired PNP General Valdeleon. Si General Valdeleon sasabak sa eleksyon, siya. Sige. Update pa kami, Adelius, Thank you. Magandang umaga. Maraming salamat. Si Adelio Cesar Seba mula sa radyo natin, Nueva Vizcaya. Magandang umaga, Pilipinas! Motorsiklo bumangga sa poste sa Pusurubio, Pangasinan. 2 sakayan sugatan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38, Masantos, Yakabasan, at Yamin sa ating mga kababayan sa Pangasinan. Freddy? Ginagamot ngayon sa Pusurubio Community Hospital ang 2 sakay ng motorsiklo matapos silang maaksidente. Kinilala ang driver na si Aldrin de la Cruz Sarmiento, 21 anyos, at ang angkas na si Vince Rayleigh Sarmiento, 18 anyos, kapwa residente ng barangay Alipangpang. Sa ulat ni Pusurubio Acting Chief of Police Major Jordan Tomas, naginap ang aksidente sa National Road sa barangay Kablong kung saan umuning napakabilis ng takbo ng motorsiklo nang malus control sa manobela si Sarmiento dahil ng pagbangga nila sa poste. Kapwa nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng dalawa na agad namang nadala ng LGU ambulance sa paggamutan kung saan patuloy pa silang nilalapatan ng lunas ng mga doktor. Sa pagsusuri ng atending physician na si Dr. Jessica Rose Buduan, ang 2 sakay ng motorsiklo ay kapwa nagpositibo sa alcohol vape. Eto si Freddy Pajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Isang babae naman nasa Sweden matapos malunod habang naliligo sa dagat sa Calbayog City. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad, Jimmy. Isang babae na lunod habang naliligo sa dagat ng Calbayog City. Idinala ng PNP ang biktima si Diz, 64 anyos, resident ng Purok 6, Barangay Karayman.
nangyari insidente sa karagatan ng Parok 3 sa Barangay Carayman, Calbayog City. Sa investigasyon ng Philippine National Police, ang biktima ay nakita ng kanyang kapatid na naliligo sa tabi ng dagat malapit sa kanilang bahay at biglang nawala. Ikinasa ang search and rescue operation sa biktima at nakita na ito sa Parok 3 sa naturang karagatan at wala ng buhay. Sinagawa naman ng Calbayog City PNP investigasyon pagtukoy kung may foul play ba ang insidente. Mula dito sa DYV Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jimmy. Mga mamis, kung pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunod ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-concern Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and sebum and cotton. Gawa po ito ng ACS. Lamagda naman ang National Food Authority o NFA nitong Webes ng isang Memorandum of Agreement kasama ang State-Owned Philippine National Oil Company o PNOC upang maimplementa na ang rooftop solar photovoltaic system sa kanilang headquarters sa Quezon City. Layunin ng inisyatiba na mabawasan ang gastusin sa kuryente at mapabuti ang pangkalahatang energy management ng ahensya na responsable sa pagtiyak ng supply ng bigas. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, ang NFA ay gagamit ng berdeng enerhiya hindi lamang para mabawasan ang gastusin sa kuryente dahil sa solar rooftop project na ito, kundi para makatulong din sa pagbabawas ng carbon emission at sa pangangalaga sa kalikasan. Sinabi pa ni Lacson, ang solar project na ilalagay sa headquarters ng ahensya ay nasahang gagayahin din na iba pang mga tanggapan at mga bodega ng NFA sa buong bansa. Ba, maganda to, ha? Sa ilalim ng kasunduan, maglilis ang NFA ng isang 100 kilowatt peak solar PV system na inaasahang magpapababa ng malaki sa kanilang gastusin sa kuryente. Ang monthly billing pala ay kakalkulahin batay sa net energy output ng solar system na nakaset sa rate na 10% na mas mababa kaysa sa prevailing utility prices. Ang cost-saving na hakbang na ito ay naasahang magbibigay ng financial relief sa NFA at magbibigay daan sa ahensya na maglaan ng mas maraming pondo sa kanilang pangunahing mandato na panatiling sapat ang rice bumper stock. Para sa buong network ng NFA, ang kabuuang solar capacity ay nasa 5 megawatts. Ang proyekto ay naayon naman sa layunin ng PNOC na isulong ang renewable energy at energy self-sufficiency para sa mga operasyon ng pamahalaan. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda yan, ha? Pinuri naman ni Senator Bongo ang pagpapatupad ng libreng PhilHealth coverage sa solo parents at kanilang mga anak alinsunod sa Republic Act 11861 o ang Expanded Solo Parents Welfare Act. Isa si Senator Go sa mga may akda at may ka-sponsor ng nasabing batas na automatikong isinama ang solo parent sa National Health Insurance Program na nagbibigay ng kinakailangang healthcare support para sa mga pinaka-vulnerabling sektor sa ating lipunan. Nilinaw naman ng PhilHealth sa inilabas nitong circular na ang solo parent ay automatikong may sasama bilang principal member sa ilalim ng kategoryang indirect contributor na may partikular na solo parent subtype. Ayon kay Senator Go, ito ay isang healthcare win sa mga solo parent dahil hindi minadali o hindi maging madali na mag-isang magtaguyod ng pamilya. Ngunit sa tulong nga ng nasabing batas ay matitiyak na may sapat na suporta na makukuha mula sa gobyerno, lalo na pagdating sa kalusugan ng kanilang pamilya. Maganda umaga, Pilipinas! Para ho sa mga pamilyang nakikinig ngayon, pagbaunin din ang proteksyon lagi ang inyong mga mahal sa buhay. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Ginagamit yan for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH abok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa.
45 makalipas ang alas 4 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! 4 na taon na hinihiling ng DPWH para tapusin ang new Senate building, hindi katanggap-tanggap ayon naman kay Senator Alan Peter Cayetano. Detalye ng balita mula kay Raymond Dedpaz, Aris 28. Raymond. Masyado ng mahabang 36 hanggang 48 buwan o 3 hanggang 4 na taon na projection ng Department of Public Works and Highways o DPWH para tapusin ang pagtatayo ng New Senate Building o NSB. Ito ang deklarasyon ni Senador Alan Peter Cayetano ng Senate Committee on Accounts. Ayon kay Cayetano, hindi katanggap-tanggap ang 3 hanggang 4 na taon ng DPWH. Dahil para silang nagsisimula pa lamang ng pagtatayo sa NSB. Kahit pa kay Senate President Francis Chis Escudero ipinadala ng DPWH ang kanilang sulat, ay siya na ang sasagot sa kanila dahil target nilang makalipat sa New Senate Building sa taong 2026. Kung magtatagal pa ang paggawa ng New Senate Building, ay lalong lalaki ang pondo na magagastos dito na siyang ikinababahala ni Cayetano. Baka lumagpas pa sa 31 hanggang 33 billion pesos na projection para matapos ang bagong gusali ng Senado. Narito si Senador Alan Peter Cayetano. That's 4 years is a construction duration for a new building. Diba? So I mean, if ngayon pa lang tayo nagpaplano ng new Senate building, gusto natin tapos yan ng 3-4 years. So kung sinasabi nila paulit-ulit na 70% tapos na to, 50% tapos na to, medyo unacceptable ang 36 to 48 months. But I think that they're just being conservative considering the publicity na inabot ng new Senate building. Ito si RH28 Raymond Dedpaz para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! 47 makalipas ang alas 4 ng umaga, nagtungo naman si Senator Lito Lapid sa General Santos City at South Cotabato para mamahagi ng iba't ibang tulong. Sa GENSA, nasa 2 benepisyaryo ng AIC ang nakinabang sa ipinabigay na financial assistance. Samantala, 1,000 naman ang nabiyayaan ng ayuda sa Pulumulok, South Cotabato na pangungunan ng tanggapan ni Senator Lapid. Nangunguna na din si Supremo, si Senator Lapid nangunguna ngayon si Senator Lito Lapid sa mga survey at nangangako din ito na babalik pa para maghatid ng karagdagang tulong sa mga mahihirap. Umihiling naman ang Kumadrona Party List sa mga magulang na manguna na rin sa pagpapaunawa sa mga kabataan sa kahalagahan ng pagbabakuna upang malabanan ang mga preventable diseases at iba pang mga sakit kasabay ng pagsisimula ng bakuna eskwela ng Department of Health at Department of Education. Ayon kay Attorney Piona Itona, nominee ng Kumadrona Party List, matagal nang subok ang mga bakunang ginagamit sa binuhay na school-based immunization program. Ayon kay Attorney Itona, malaki itong tulong upang maprotektahan ang mga estudyante mula sa life-threatening vaccine preventable diseases gaya ng tigdas, rubella, tetanus, diphtheria at human papilloma virus. Dapat anyang samantalahin din ng mga magulang ang programa na tatagal lamang hanggang Nobyembre. Lalo't 4 na taon itong nasuspende dahil naman sa COVID-19. Idiniin pa ng Kumadrona Party List nominee na batay sa datos ng Department of Health. Pumapalo sa mahigit 3,300 ang kaso ng tigdas at rubella sa bansa mula Enero hanggang nitong Setyembre kung saan may 11 nang namatay. 250 naman ang nadali ng diphtheria kung saan 25 ang nasawi, 81 ang kaso ng neonatal tetanus na may 44 na namatay habang halos 8,000 mga babaeng na-diagnose naman na may cervical cancer at higit sa 4,000 din ang namatay sa sakit kada taon. Naniniwala si Attorney Itona, ganyan din ang Kumadrona Party List na kayang mapigilan ang mga nabanggit na sakit kung maagapan ang mga bata sa ligtas at epektibong pagbabakuna. Maganda umaga, Pilipinas! Oras na po para tayo mag-ultabayo. Teka muna, ano nga bang ultabayo? Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, isang pinakamagandang paraan para mag-take tayo ng at least 2 kapsula po ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ang postbiotic po ay sumailalim sa napakahabang clinical trial dyan po sa Japan. At ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells
cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya ganun ho siya kapotent pagpasok ng ating katawan, sa ating katawan, yung pong postbiotic o yung ultabio, ina-activate po yung commander ng ating immune system, yung PDC, plasmacytoid dendritic cell. At yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Kaya habang natutulog tayo, yung mga toxin sa ating katawan, itinataboy ho nito. Ma-achieve natin ang magandang tulog. Pagka magandang tulog, magandang gising. Pagka magandang gising, maganda ang disposisyon natin sa kinabukasan. Ayan, ha? Available po ang ultabio sa lahat po ng mga butika, pero nasa Lazada at Shopee din po ito. Siguraduhin lamang po ninyo na ito po'y galing sa Theoxis Adventures. Kung meron pa ho kayong mga concerns, po pwede kayong mag-text sa 0917-110-6580. Ang ultabio po ay rehistrado sa Food and Drug Administration at kaya't nito'y nire-recommenda ng mga doktor, halal certified. Pero huwag natin kalimutan, ang ultabio ay hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 51 makalipas ang alas 4 ng umaga. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga isyong napapanahon, mga kwento ng lipunan na dapat mong malaman. Your Honor, hindi ko na po alam kasi bata pa lang po ako. Sisilipin, hihimayin at tatalakayin. 52 na makalipas sa alas 4 na umaga. Sa mga OFW na pabalik ng Pilipinas, ingat ho kayo, ha? Huwag na hong magbaon ho ng imported na tsokolate dahil may mas masarap pong tsokolate sa Pilipinas gawang lokal, but taste and looks global. Yan po ang Tangerine Chocolate. Natulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material na kakao galing Davao, hinakot nga po para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon yung ating pong mga magsasaka dyan sa laluyan ng Quezon, hindi na lamang ho umaasa sa kopra o sa ilang mga harvest nila sa bukid dahil meron ho silang sariling brand ng tsokolate, ang Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Nag-i-invest din po ang pamahalang panlalawigan para mas maging kaaya-aya o mas maging globally competitive ang lasa at presentation o packaging po ng Tangerine Chocolate sa tulong po siyempre ng Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology at iba pang mga stakeholders. Available po yan sa 0919-095-5935. Diyan daw po kayo umorder sa mga kababayan natin na pabalik ng Pilipinas. 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. I-check din po ninyo dyan yung mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate. Ang raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Tangkilikin natin ang gawang atin. Tangkilikin natin ang Tangerine Chocolate dahil ang Tangerine Chocolate nga po ay gawang lokal but taste and looks global. Sabi po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Umaasa naman ang Pangulong Bongbong Marcos na makapagpapadala ng mga trabaho para sa mga Pilipino ang pamumuhunan ng industriya ng fiber cement sa bansa. Ito matapos makakuha ang Pilipinas ng 2.9 billion pesos na halaga ng project investment mula sa Sierra Public Company Limited
isang fiber cement industry na kilala sa paglikha ng mga kisame, pader at iba pang dekorasyon. Bukod pa rito, tiwala din ang Pangulo na sa pamamagitan ng naturang pamumuhunan, hindi lamang madadala sa bansa ang eco-friendly building solution, kundi mababawasan pa ang pagdepende ng Pilipinas sa pag-aangkat. Alam po ninyo, napakaganda hong programa niyan. Pero kinakailangan, sabayan din ho natin ng produksyon ho ng mga local material. Kaya alam mo ninyo, isa sa mga magandang accomplishments talaga ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan, yung sinuportahan nila, yung proyekto po ni Kaador Pleito dyan po sa lalawigan ho ng Bulacan, yung pagtatanim ho ng kawayan. Balita ko, by November, nasa mga 25,000 hectares yung kanilang sisimulan ng taniman ng kawayan. Malu, makakausap ba natin si GM Ed Manda, no? Para maibalita natin, napakagandang programa ho nito. Natutulungan po nito yung mga lumad. At sana magsilbing model ho ito. Magandang umaga po kay Kaador Pleito dyan po sa lalawigan ng Bulacan. Sana nga po mapabilis ho natin yung pagpapanumbalik ng sigla ng gubat o ng bukid ng ating watershed dyan sa Ipo Dam at Angat Dam. Ang ginamit ho nila, ang pinatulong po nila para magtanim ng mga planting material ay yung pong mga katutubo nating kababayan. Pinondohan po yan. At maging ang Department of Environment and Natural Resources ay tumutulong na rin ho sa mga proyektong yan. Teka muna, baka sabihin na muna ninyo, kawayan lang ho naman palang nagawa ni Kong Ador Pleito dyan sa Bulacan. Nagkakamali ho kayo. Ito ho yung research ni Malu Cabral. Ang sabi niya, sa Social Services Program o yung pong Assistance to Individual in Crisis Situation, nakapagkaloob na ng tulong ang tanggapan ni Kong Ador sa 39,833 individuals. Yan po ay para sa mga bayan ng Angat, Norsagaray at Santa Maria. Kita ho ninyo. Tapos may mga eskwela din may mga estudyante din natulungan. Nasa 53,403 individuals din ang nabigyan po ng sapat na ayuda, lalong-lalo na yung tulong eskwela program. Samantala, yung tulang panghanap buhay naman para sa ating disadvantaged at mga displaced workers, may kabuuang 29,788 din po yung natulungan. Sa ngayon, meron na ho silang natulungan din pong mga indigent patient mula sa Santa Maria, Norsagaray at Angata. Umaabot ng kabuang halaga sa 169 million pesos mula sa iba't ibang mga funding institution. Tapos si Kong Ador po, bukod sa pagtatanim ho ng kawayan, kasi yun ang ating lagi nababanggit. Involved din ho siya sa maraming mga proyekto, partikular na ang pagpapatayo ng mga school buildings, road repair, at higit sa lahat, ito ho yung maganda. May mga tulay hong naipatayo dyan po sa lalawigan ng Bulacan. Kaya, di ba, pag sasabihin ho nating pagtatanim lang ho ng kawayan ang naisakatuparan, hindi ho totoo yan. Dahil meron din hong iba pang mga proyektong naisakatuparan ang tanggapan ni Kong Ador Pleito dyan po sa lalawigan ng Bulacan. Ayan. Alam mo ninyo dito sa atin, transparent ho tayo. Pagka medyo may atraso sa gobyerno, sa taong bayan, binabanggit ho natin. Pero kung kinakailangan namang banggitin din ho natin yung accomplishment, babanggitin ho natin. Napag-uusapan po transparency. Panoorin ho natin ito pong isang hearing na ginawa po sa Senado ni Senator Mig Zubiri. May kinalaman po ito sa nakatalagang Director General ng Philippine Space Agency, si Director General Joel Marciano. But definitely we'll be able to support some of your requests. Not all, but some of your requests we'll be able to support. But however, before we move to the other agency, and this is also by law, and I think you're aware that on the Commission on Appointments requirements, last week dumating dito si Senate President Chis Escudero, and he gave me, actually I was Senate President and I was aware of this, but I didn't want to harass you, okay? Because you're a scientist and not a politician. So, but this year I believe Senator Escudero wants to make sure that the letter of the law is implemented to the T and followed. So under the law, which created you, which is 11363, there's a special section, the Director General of PhilSAM,
shall have the rank and compensation of Cabinet Secretary and shall be appointed by the President subject to confirmation by the Commission on Appointments. And the reason why they do that, because NCMF, which I created, the National Commission for Muslim Filipinos, also has a cabinet level rank. But we didn't feel at the time that it was necessary to get a commission appointment. So there are several agencies that were created by law that did not require commission appointments. The reason why they required commission appointments of this was probably the importance of your agency. Because they felt maybe at that time when we passed this measure was that you were going to be given a large amount of money, probably similar to a department, and therefore you need to go through commission appointments. Anyway, with your credentials, Your Honor, I don't think you will have a problem. But I don't think scientist ka, hindi ka naman politician. So I think the best way to do it is to subscribe to the law, and we have to actually implement the law. So I hope you're aware of that. I believe we spoke to ES Bersamin already about it, and they said that they would be submitting your name to the commission appointments very soon. I'm a member of the commission appointments, so I used to be the presiding officer. I'm the member now. So would you like to comment, Your Honor? Sir Chair, just to comment that in the beginning, yes, we did comply. We actually showed up. We submitted all the documents when we were first appointed. However, what happened there is we were sent home because we were told that the position did not need confirmation. That was at that time. But of course, we are ready to comply with all these requirements. Legal, because I think there's a legal opinion already by the commission appointments that it's subject to the pursuance of Section 10 of your Republic Act. So, well, it's okay. I mean, we all go through that. Everybody will go through that. So, kung kaya ng ibang cabinet secretaries na mas qualified ka sa kanila, kaya mo yan. Okay, thank you. Di ba? Kailangan ka bang paalalahanan pa isa kang appointed official at alam mo, under the law, sa ilalim po ng Republic Act 11363, kinakailangan dumaan ka sa confirmation ng Commission on Appointments. Pero nakalipas ang 5 taon, wala kang ginawang inisyatiba para i-correct yung defect doon sa iyong pagkakatalaga. 5 years, 5 long years, nagpalit ng administrasyon, hindi naman ito bumaba, at hindi rin nagsumite ng mga dokumento sa Commission on Appointments, di ba? Ang atin ho dito is transparency, di ba? Kasi gagastos ka ng pondo ng taong bayan, At sa ilalim po ng batas, meron hong mga confirmation na kinakailangan kang sundin. So bakit? Bakit hindi ka nagpasailalim sa confirmation ng Commission on Appointments? Ang issue ho dyan, transparency. Kinakailangan maging transparent ho tayo, At para tuloy nagkakaroon ng issue ng dishonesty dito, ito pa. Natatandaan ho ninyo sa isang programa ho natin, medyo nasundot itong si Secretary Ivan Uy, na ito nasa biyahe sa Switzerland kasama ang kanyang misis. Binanggit lang po ng isang kaibigan natin habang na-interview natin. Alam ho ba niyo ginawa? Niresbakan ho yung asawa na nasa DICT. Itinapon sa malayong probinsya. Kaya ngayon, yung pong opisyal na yon, sabi mo na kanya, mister, mag-resign ka na lang. Dahil sigurado, iipitin ka ng isang katulad ni Secretary Ivan Uy. Pareho lang ho sila. Si Marciano at saka itong si Ivan Uy. Ang tanong ho natin, ano bang substantial na nagawa ho ninyo for the longest time na nakaupo ho kayo dyan? At ang malungkot nito, ba't ayaw nyo maging transparent? Maganda umaga, Pilipinas! Si Rhea Torres, mula po sa Pag-asa. Kasama na natin, Ma'am Rhea. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Sa kasalukuyan po ay wala po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at patuloy naman po ang pag-iral ng northeasterly wind flow o hangin na nanggagaling sa hilagang silangan at nakakaapekto sa bahagi ng northern Luzon. Mataas po yung tsansa na makakaranas po tayo ng mga pag-ulan sa mga lalawigan or areas ng Cordillera Administrative Region ngayong araw, gayon din sa Cagayan Valley at Aurora. Samantalang dito po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa
Magiging maaliwalas po, generally fair weather conditions po inaasahan natin, possible mula umaga hanggang tanghali, at may mga posibilidad lamang po ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan, dulot naman ng mga thunderstorms pagdating po sa hapon o sa gabi. Monitoring lamang po tayo ng mga thunderstorm advisory na nilalabas po ng ating Pag-asa Regional Services Division, at magbaon lamang po tayo ng kahit na anong pananggalang sa ulan. Wala po tayong gale warning na nakataasan mang baybayin ng ating bansa. Malaya pa rin po mga kapalaot ang ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. At sa susunod na 2 hanggang 3 araw, wala din po tayong inaasahan na sama ng panahon na posible pong magdulot ng malawakang tuloy-tuloy na mga pag-ulan sa anumang bahagi po ng ating kapuluan. Yan ang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Maraming salamat, Rhea Torres, mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! At naman po ang lakad natin ngayong araw na ito, magbaon pro ng proteksyon laban po sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, speaking of baha, pero kung kayo ay naghahanap na magandang investment opportunity para po sa mga flood-free areas, abay subukan ho natin. Ito pong proyekto po ng Westchester Realty. Yung pong Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor at saka Samira. Ang sabi nga ay Manlio Cabral, hindi ho sila nakakaranas sa matinding problema sa pagbaha dyan kahit malakas ang ulan kasi madali hong bumaba ang tubig. Ayan, ha? Ang tinutukoy po natin ay yung pong Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor at saka Samira at saka yung Sibera Prestige. Pinakamura na yan na ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry. With easy term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. So 20,000 pesos pwede ka na maglipat bahay agad after take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Makipag-ugnayan ka agad sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Nasa loob po mismo ng township yung iba't ibang mga amenities, eskwelahan, palengke, department store, grocery, simbahan. Aba, pati munisipyo nandun ho. Kaya ito ho isang napakagandang opportunity para po sa investments natin. Ano? Kung ngayon pa ho tayo bibili, may chance pa ho tayong manalo ng 342 ng brand new car sa Disyembre. Kaya bago ng bahay mo, bago pa ang chikot mo kung ikaw ay maswerte. Magandang umaga, Pilipinas! Si dating MIAA General Manager Ed Manda, eto na, presidente po siya ng Bamboo Foundation Incorporated. Nababanggit ko ho kasi kanina, GM Ed, na magtatanim na ho kayo ng kawayan after na palakihin ho yung mga planting material gamit po yung, o kasama po yung mga katutubo. Ngayon ho, nakatakda na silang magtanim ng kawayan dyan po sa Ipo Dam at Angat Dam. Magandang umaga, GM. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga, Angel, at sa lahat ng mga nakikinig sa buong Pilipinas. Alam po ninyo, napaka-significant ng project na ito. Number one, bukod sa ito'y watershed, ngayon natin nakita yung talagang malawakang pagdidevelop po ng nursery. Bakit naman ho inabot ng pagkatagal? Mahigit 1 taon din na hinintay natin na makadevelop ng mga planting material. Bakit ganun katagal, GM Ed? Kung alam mo, kung hindi sa initiative ni Congressman Ador Plato, ay hindi kami ma-engage sa ganyang gawain. Importante kasi yung watershed na una namin sa Ipo Dam, kailangan turuan yung mga katutubo doon na paano ba paggawa ng punla. Yan ang palagi tinatanong, saan tayo bibili ng punla? Planting material. Hindi naman kailangan bumili dahil tuturuan namin kayo kung paano gumawa para kayo ay meron kaperahan. Yan ang nangyari hanggang sa kami lumipat sa may Angat naman. Wow. Saan kayo kumuha ng sayon? Sayon. Ano ba tawag na? Nodes pala. Saan kayo kumuha? Doon mismo sa bundok ng ng Ipo Dam. So endemic variety itong gagamitin natin?
tama. Yung endemic variety natin, palagi yan, kawayan tinik, all over the Philippines yan eh. Oo. Hindi lang alam ng ating mga kababayan na doon din kinukuha. So yung training na sinasabi namin, napaka-importante. Dahil yung bibili ka ng pula, hindi mo namang alam kung paano ginawa, kung tutubo o hindi. So doon sa training namin, tinuturo namin paano magsimula, kung siya ay tutubuan ng ugat, paano malalaman natin kung magtutuloy-tuloy siya. Ito ang natutunan ng ating mga katutubo. At sa isang banda, pag marami sila, by the thousands na nga sila kung mag-produce nagkakapera ngayon sila. Anong survival rate muna nung mga planting material na produce ninyo? O kami, nasa 90% kami. Wow! 90% ha? Okay. Anong stage na ho ngayon dito? Anong laki na nung pong planting material na na-produce ho ninyo? Jemed? Kung ito, halimbawa, umabot to ng mga 5 months, 6 months. Okay. Ideally, mga 7 months yan dapat. Pag-ayusin mo, i-maintain mo, para paglipat mo doon sa mga taniman ng mga tinatawag natin site for plantation, hindi mo na magkakaroon ng problema na tutubo ba ito o hindi. Ang taas yan, ilagay natin sa mga mga 2-3 mga 1, 2 siguro mga kalahating ng height ng tao. Wow. Okay. Kaya mataas ang survival rate. Ilang ektarya ang kayang taniman nitong pong planting material na inyo pong na-produce? Kaya namin yung 100 ektarya. Kaya ang ating assignment, MWSS, dalawang tigwa 100 hectares. Wow! Ang naka-assign sa amin. Tapos kasi siyempre yung mga unang buwan yan kinakailangan ng maintenance para doon sa ibang mga nakikinig siguro, simple lang naman ang dynamic sa pagtatanim ng kawayan eh. Hayaan niyo siyang lumaki, after 3 years saka ka magsimulang mag-harvest. Tapos magtutuloy-tuloy na yan, di ba, GMED? So, sino magmi-maintain nung plantasyon? 100 hectares yan. Meron kami tinuruan doon sa mga katutubo. Halimbawa, every 1 hectare, may 2 o 3 tao. Weeding lang naman yun, tatanggalin mo yung mga damo-damo sa tabi niya dahil kinakain nyo ng nutrient ng ng pananim. Okay. Kaya yung mga damo sa tabi-tabi, kaya tanggalin mo yun. Kung kailangan mag-fertilize, actually organic fertilizer naman yan. So, ibig sabihin, huwag na natin gamitan ng yung chemical fertilizer. Wow. Hindi naman siya ganun ka-importante doon. Yung fertilizer, halimbawa, yung mga tuyong dahon ng kawayan po sa mga tabi-tabi dyan, siya ang fertilizer mismo. Alam nyo, Jim, kinikilabutan ako dito. Ito yung pinakamalaking initiative ho ninyo, mga 200 hectares ang tataniman ng kawayan. Yes, malaki ito. Wow. Outside of Angat, meron bang kahalintulad na project siya? Meron mga binibigay sa amin, mga halimbawa 200 hectares sa Cagayan de Oro, mga iba-ibang lugar eh. Okay. Sa Panabo, sa Davao may binibigay din sa amin doon. Kaya pero wala pa. Hindi pa natataniman. Hindi pa natataniman, nagturo na kami doon. Kung paano mabigyan ng education yung ating mga magsasaka. Paano ba talaga magpatubo ng ng kawayan? Oo. Okay. Yes. Sinasabi ko nga mga indigenous community yung katuwang dito. Paano sila nakikinabang? Paano ho nabigyan ng livelihood? O paano ho ninyo binabayaran? Anong panukat ng pagbabayad dito po sa mga katutubo na kasama po sa programa? Yes. Halimbawa, may 35 pesos per ang tawag namin ay per meron kaming yung isang planting material 35 to 50 pesos. Meron tinatawag tayong mga 150, pwede okay din 'yon. So, halimbawa yung mga company na naghahanap ng CSR na tinatawag natin, instead na tree planting, naglilipat na sila sa bamboo planting. Ang reason, photo opportunity sila, tree planting. Pag binalikan mo, wala eh. Correct. Oo. Nasaan?
So nagkakaroon kami tinatawag na mentoring process para mababalikan mo yung iyong tinanim na siya ay tutubo. Hindi, tsaka sabi nga natin, dapat talaga, bago ka mag-venture into tree growing, mag-develop ka muna ng buffer zone, economic buffer zone, which is pag-develop ho ng bamboo plantation. Kasi, pag nagtanim ka sa bundok, mga dipterocarps halimbawa, after mga 3 years, kasing laki na ng bintiyan, hindi na ho puno ang tingin dyan ng mga stakeholder. Ang tingin ho dyan pera. Kasi panggatong na ho yan o pang-uling. Di ba? Sa kawayan, after 3 years, magtutuloy-tuloy yung harvest nila. Di ba? Yung tinatawag natin paano sila nakakapera dyan. Yung na-produce silang planting material, yung naibebenta namin sa mga companies na naghahanap ng mga libo-libong planting material. So, tinatawag nating seedlings na polybag yan polybag. Isang polybag, may isang pananim doon, pag nililipat mo yun sa lupa, dadami na, magka-clump forming na yun Magka-clump forming na. Pero kawayan tinik lang ang ginagamit nyo, walang, ayaw nyong gumamit muna ng giant bamboo? Gumagamit din kami ng giant bamboo. Meron din. Available doon sa lugar. Galing. Kasi importante yung tinatawag nating ano ba yung nasa local? Ano yung available? Para mas mabilis maghanap. Para mas mabilis maghanap at yung cost mo ng pag-produce hindi ganun kalaki. Kasi kung saan ka kukuha, kung nandun na siya na yung tingnan mo. May training naman dyan, simple lang. Anyway, G. Amanda, alam nyo, nakakatuwa kayo na hindi ho kayo nagsasawa dito sa initiative na ito. Kasi nga ho, ang dami hong industry na nag-iintay po ng feedstock na para nagaling po sa kawayan. Hindi, sabi ng iba, toothpick. Alam ba ninyo, imported yung ibang toothpick na ginagamit natin? Imported sa China. Chopstick. Imported din po yan. Nakakaya ho tayo. Ang labi natin. Nakatiwangwang na lupa. Hindi ho natin mataniman ng kawayan. Pagkatapos mag-i-import ho tayo. Ultimo nga daw yung pambaklag, GM. Imported. Sa fish pen, yung dinatawag nating Kaya nakakatuwa kasi yung may nakilala ako nag-i-import itong mga chopstick, toothpick, imported pa yan. Sabi sa akin, hanap po tayo ng isang grupo o marami doon na natin pwedeng kawayan na nagawin natin source. Kaya ginaguide ko siya para yung mga tao magkaroon ng additional income. Kasi ang proseso ganito kailangan maintindihan nila yung commodity, yung kawayan. Ano pa yan? Saan natin gagamitin para magkaroon sila ng commercial utilization ng kawayan. Tsaka kagandahan sa kawayan, wala kang tapon. Ay, wala. Yung kailangan maintindihan mo siya Habang lumalaki siya, lumalaki din ang income mo Kaya yung i-level up mo yung pag-educate sa kanila. Yun ang aming ginagawa ngayon. Teka muna, ang DA, kasi nandyan na si Yusek Sabiliano, isa din yan sa mga advocate ng kawayan meron din rin hong programa na nakatutok para ho sa bamboo propagation? Meron siya, tawag doon, high value crop program. Wow. Dati, ang kawayan, ini-snab nila na high value crop. Pero it took us mga 5 years paglalabi sa DA para matanggap siya as high value crop. Bakit gusto naming gawing high value crop? Para ma-budgetan ng gobyerno yung kawayan na ituro sa lahat ng probinsya. At alam ho ninyo, walang tapon talagang kawayan Yung ibang portion, yung ibang portion, yun ang pwedeng engineered bamboo at iba pang mga muebles, Yung upper part naman pwedeng pang chopstick, bamboo shoot mo. Yung bamboo shoot naman pwedeng bamboo flower, Yung dahon, pati pala dahon nagagamit na rin for activated charcoal. Di ba? Yung dahon ay ang dahon nagagawang beer. Dahon nagiging bamboo tea. Sa Canada, Yung Pinoy na nag-develop ng bamboo beer. Yes, Kaya ngayon malaki na ang ang komersyo ng tinatawag nating bamboo leaves industry. Kaya tinitingnan namin saan pwedeng makakolaborate sa ibang mga partners namin para ma-introduce naman to sa merkado. Si Governor Helen Tan ng Quezon nakipag-usap na kay kay Dr. Tesoro
Ayan, at naghahanap na rin sila ng ilang nursery, ilang area para sa nursery. Maganda yan. Yung lugar ng Quezon, magandang lugar, lupain nila. At tama-tama sa pagkakawayan. Hindi, tsaka yung mga slopey area, di ba, pwedeng magamit for irrigation control. Flood control, hindi irrigation control. Tama, flood control. Flood control. Gusto ko nga yung flood control eh. Pag marami kang kawayan, dyan sa mga watershed na yan, yung pamumula ng tubig pagbaba sa sa ating flooded areas, may iwasan yun eh. Okay. Because yung topsoil niya, ipiniprevent niya na bumaba dahil sa kanyang ugat. Yung ugat kasi niya, minsan, nagta-travel yan ng mga 1 kilometer, 2 kilometer. Ganun kalayo, ha? Oo. Tinatahi niya yung mga loose soil eh. Oo, nag-i-interlock. Anyway, kailan ang schedule ng pagtatanim ho ninyo? Sa Angat, alam mo yung season natin, patapos na yung rainy season eh. Ang dapat na magpagtatanim mga end of May. Hanggang October pwede pa yan. Kaya yung Angat namin, tinuturuan muna namin sila doon sa proseso para gawa muna sila ng eco park, pagkatapos magkakaroon naman ng riverbank stabilization using kawayan. Tapos, pero si Kaador, Congressman Plato, tuloy-tuloy pa rin yung support kahit na kayo ganito nakalawak. Believe na ako kay Kong pinagtitsagaan talaga niyan. Sa bagay, tama naman siya at nagkaroon ng appreciation doon sa pagtatanim ng kawayan. Hindi lang yun. Tsaka ang ganda nito, di ba? Naghahanap tayo ng magandang programa sa National Greening Program. Eto, yung bang, di ba? Pagka tumingin ka sa aerial, after mga 3 years, makikita mo talaga berdeng-berde paligid. Maganda na talaga. Ang isa dyan, ang maganda nga, yung food component niya yung labong. Isa pa yun, di ba? Kasi kailangan mo naman talagang i-harvest yung labong. GMED, saan ba kayo pwede mahagila pa ng mga LGU, mga lokal na pamahalaan na gustong gayahin itong sinimulang programa po ni Kong Ador Plato dyan po sa watershed ng Angat at saka ng Ipo? Ang communication natin ngayon, alam mo naman, napakadami lahat naka-Facebook eh. Ang Facebook may messenger. Yung pangalan ko na doon, full name, makikita nila at mga messages, pwede sila magpadala. At lahat ng mga LGU, sana nga ma-appreciate nila ito na lahat magkaroon ng ganitong programa at hindi sila magsisisi. Ayan. Basta hanapin ho ninyo, GM Edmanda. Edmanda. Hanapin po ninyo. Edgardo Manda. Edgardo Full. Edgardo Pogi Manda. Ganun ba yun? Sa Edgardo Manda, yun po hanapin. Sa mga LGU na naghahanap po ng proyekto na katulad ho nito, sustainable at higit sa lahat environment friendly, Alam mo ngayon, nasa madaling araw, nandito ako sa labas ng bahay sa Baguio kasi every month nandito kami, tinitingnan namin yung aming eco farm. Eco park na na rin tourist attraction Dito. Tourist attraction na talaga. One way of educating also the public. Itong kawayan na ito. Bakit ito ay magaling sa climate change? Yes, ayan. GMED, maraming salamat Thank you for joining us and good luck. Salamat po. Maraming po salamat. Ayan, si GM Edmanda. So, sa mga lokal na pamahalaan na gusto hong tularan ito pong proyektong ito na sinatuparan nga po dyan sa watershed ng Ipo at ng Angat Dam sa pakikipagtulungan ni Congressman Ador Plato, check nyo na lamang ho yung kanyang messenger o yung Facebook page niya, Edgardo Manda. Ayan, So, hindi ho din totoo na si GM Edmanda ay sasabak sa party list election. Kasi yung pong party list namin na Pogi ay hindi ho na-accredit. Yan ano yan? Pambansang organisasyon ng mga gwapong inaapi. Maganda umaga, Pilipinas! Gusto nyo sumali? Wala, disqualified 5 pang pelikula ang kasali sa Metro Manila Film Festival, pipiliin na. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning!
31 finished films ang isinumiti sa Metro Manila Film Festival na nagkaroon ng deadline noong October 7. Sinimula na ngayon ang panonood ng screening committee at inaasahang i-announce ang 5 pelikulang mapili bago matapos ang buwang ito. Ilan sa mga nag-submit ay ang horror film na Julian Santos at Lorna Tolentino na Espantajo, ang horror ding Untold ni Jody Santa Maria ng Regal Films at ang pelikulang Uninvited ni Vilma Santos. Nandun din ang family drama na Fatherland na star-studded din ito na dinirect ni Joey Lamangan at ang biopic ni April Boy Regino na Idol, The April Boy Regino Story. Kaya mukhang malalaki ang mga big stars din na makakapasok sa 10 entries ng MMFF. Malaking paghahanda ang ginagawa sa naturang Film Festival 50th year ito at marami silang mga activities na kung saan ang host city ay ang lungsod ng Maynila. Ang isa sa inaabangan ay ang Gala Night ng MMFF na gaganapin sa City of Dreams, Manila at inaasahang dadalahon ito ng mga malalaking artista at filmmakers na naging bahagi ng Metro Manila Film Festival sa loob ng 50 taon. So far, base sa mga nasubmit na script ay pasok na ang pelikulang Breadwinner ni Vice Ganda, ang Haunted Hospital ni Enrique Hill, The Kingdom ni Vic Soto at Piolo Pascual, ang Green Bones ni Dennis Chillo at Ruru Madrid at ang Himala the Musical ni Aisel Santos. Kaya abangan na lang natin ang announcement ng 5 pang pelikula na kukunin sa 31 finished films na isinumite. Gorg Girula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Ay, magandang umaga sa mga taga-Pingganggasan dyan po sa Marinduque. Sabi ni Mark Joseph Isol, meron palang ganun? Pingganggasan, Marinduque. Good morning po sa inyo, ha? Dr. Kim Tan dyan po sa Lucena. Magandang umaga din po sa inyo. Kumusta na ho kayo, ha? Samantala, personal naman ko kumustahin ni Senator Amy Marcos ang kalagayan ng mga kooperatiba sa lalawigan ng Capiz ngayong araw. Aalamin ng Presidential Sister ang hinaing at problema ng mga ito upang makapaglatag ang gobyerno ng mas komprehensibong suporta para sa kanila. Bilang chairperson ng Senate Committee on Cooperatives, binigyan din ni Senator Marcos na dapat na ipinauunlad ng pamahalaan ang mga kooperatiba lalong-lalo na sa mga malalayong lugar. Nangako naman si Senator Amy na patuloy niyang isusulong ang mga panukalang batas at mga inisyatibang magpapalakas sa mga kooperatiba gaya ng Senate Bill 2811. Ang pagbisita ni Senator Marcos sa mga kooperatiba ay kasabay ng pagdiriwang ng Capiz Cooperative Month sa Rojas City. Pagkatapos naman ng selebrasyon, makikipagdialogo ang senadora sa Pangulo ng Association of Barangay Captains, mga barangay chairman at SK Federation. Matatandang sinusulong din ni Senator Marcos ang pagpapalawig ng 6 na taong termino ng mga barangay official upang mabigyan ng mga ito ng sapat na panahong matapos ang kanilang mga programa at mga proyekto. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Palau, oras sa buong kapuluan, 5:27. Magandang umaga, Pilipinas! 5:31 ang oras sa buong kapuluan. Ay, magandang umaga po sa mga taga-Quezon, ha? Maraming salamat po kay Dr. Helen Tan sa inyong patuloy na suporta sa ating pong sektor ng pagsasaka. Kaya ngayon po yung ating mga magsasaka dyan ay may sariling brand ng tsokolate, Tangerine Chocolate. Katulong po ni Dr. Helen Tan yung pong mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce sila ng dekalidad na kakao beans at iba pang mga raw material para sa Tangerine Chocolate. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate na mga material sa ginamit ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Available yan sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas po natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Kaya sabi po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin, tangkilikin natin ang Tangerine Chocolate para po lumakas ang ating ekonomiya, lumakas ang loob ng ating mga magsasaka, maipagpatuloy nila ang food security. O nga naman, sa dami ng mga pondo para sa AIC, sa TUPAD, sa iba pang mga proyekto, bakit hindi na lang yung gamiting pondo para sa pagbili ng ani ng ating mga magsasaka para mas ganahan pa silang magtanim ng mga produkto na pakikinabangan ho natin to ensure food security. Magandang umaga, Pilipinas!
Magandang umaga sa mga taga Magdalena, Sorsogon. Diyos marahing aga. At magandang umaga din po sa mga suki natin sa iba't ibang panig po ng Cagayan. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga suki dyan, ha? Alisin na ang palakasan system sa loob ng Philippine National Police. Ito naman ang sinabi ng bagong upong DILG Secretary na si Junbec Remulla na kanyang tututukan sa pagsasaayos ng hanay ng pambansang pulisya. Ayon kay Remulla, maglalagay sila ng merit at demerit system para matiyak na mga kwalipikado lamang ang mabibigyan ng pagkakataong umangat sa kanilang posisyon. Sa kasalukuyan daw kasing sistema, napupromote ang ilang opisyal kahit na may mga kinakaharapang kaso. Ang promotion kasi ngayon, based on talakasan. Diba? As long as wala kang kasong matindi, popromote ka. Saka kahit may kaso, napopromote. Diba? So, we want to set a merit and demerit system na kung sino na talaga-qualified, siyang mapopromote. And that goes also with the structural reforms that we want to do kung para mas active siya. Not everything is based on merit. Hoy, para sa mga nag-aabang sa ating stickering promo, malakas stickering promo natin, ang grupo nila Sherwin Alparo ay nasa Marikina Sports Complex, Shoe Avenue, Marikina. Gusto nyo manalo ng premyo at mga regalo? Sugod na sa malakas stickering promo natin sa Marikina Sports Complex, Shoe Avenue, Marikina. Maganda umaga, Pilipinas! Ito naman, 5,000 nang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Habang kumukuting-ting-ting-ting-ting kayo ng kung ano-ano dyan para sa ating Mahiwagang Tunog na nagkakahalaga ng 5,000 piso, mag-shower muna gamit ang Shield Bath Soap. Ito ng ating Mahiwagang Tunog. Ayan. Hindi ho yan Arinola. Meron isang loko-loko nag-text sa akin. Hindi na, uso pa bang Arinola ngayon? Uso pa? Hindi ho yan Arinola, ha? Basta yan ho ay isang bagay na ginagamit nyo sa loob ng bahay, sa mga opisina, pero definitely hindi ho siya Arinola. Ang inyo pong mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong mga sagot. Isang beses lang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Kung kayo po'y sasali via online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? So, ano ho ang ating Mahiwagang Tunog na nagkakahalaga ng 5,000? Ayan. Pagka hindi pa rin ho ito nakuha sa linggo, tutok ho kayo at magbibigay tayo ng malupit na clue. Maganda umaga, Pilipinas! Sa linggo pala, Radyo Henyo, alas 4. Doon kayo tumutok. Para ho sa malupit na clue sa ating Mahiwagang Tunog. 5:36 ang oras sa buong Kapuluan. Pilipinas! Kanina po, ni-report ni Junior Cesar Seba mula po sa Nueva Ecija, radyo natin Nueva Ecija, yung pong kaso ho ng isang nurse na natagpuang patay nga po sa Abu Dhabi. Kasama na natin si Kenneth Paul Ancheta, ang kanya pong mister, mula po naman sa San Juan, Solano, Nueva Vizcaya. Sir Kenneth, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, sir. Opo, unang-una nakikiramay ho kami doon sa nangyari ho sa inyo may bahay. Kailan pa ho siya nagpunta ng Abu Dhabi? Nung August 24 po. Ay, bago lang. Opo. Bali mag-iisang buwan pa lang po kasi yung wife ko po dun, sir. First time niya bumiyahe? Hindi po. Kasi dati na po siyang nag-Saudi po kasi for 2 years. Okay. 2 years bago siya bago siya lumipat sa sa Abu Dhabi. Hindi po. Bali nag-work pa po siya sa hospital din po na pinagtatrabuhan ko sa R2TMC sa Nueva Vizcaya po sa kaya nga, so pagbalik niya ng Pilipinas, nagtrabaho muna dito, tapos for 3 years. Oo. CLS po. Ilan ang anak niyo? 2, sir. 2. Ilang taon na? Isang 13 years old na lalaki, tapos 7 years old po na babae po. Oo. Kasama niyo ba silang o kayo lang ang pupunta ng Abu Dhabi? Ako lang daw po. Teka muna, pero may nakapag-ugnayan na kayo sa DMW? Opo. Meron na. Po kasi nila sa akin. Only one immediate family daw po ang pinapayagan na pumunta. Tsaka para maasikaso mo rin doon, na may balik dito. So far ngayon, wala pa kayong official report kung ano talagang nangyari? Ang mga report lang po na natatanggap ko
yung sinabi ng agency ng cause of death daw kasi talaga nung wife ko is car accident. Meron kasi silang pinakita din sa akin na death certificate. Tinignan ko ang cause of death niya is car accident. Which is hindi. Parang diskumpiyado po ako na nawala po siya ng 3 days. Tapos natagpuan siya. Car accident lang ang sinasabi. Oo, at saka nakabulagtas. Wala ng proof of footage na sinend sa akin. Oo. Napaka-questionable din kasi yun. Hindi ako kumbinsido. Oo. Anyway, Paul, ganito, Kenneth, importante muna, maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Dito siguro natin mapa-autopsy dahil baka doon sa kanila, hindi pinapayagan nga po na magalaw. And isa naman ina-assure ko sa inyo, ang radyo natin na Nueva Vizcaya at ang DCRH ay kasama ho niyo dito sa laban na ito, para sa paghahanap po ng katarungan dito po sa pagkamatay ng inyong may bahay. Kailan ang alis nyo? Wala pa pong exact time, pero yun nga, may fear po ako kasi first time ko din na mag-abroad po. Okay. Pwede ko na akong magpatulong na isama ko tong tito ko na kasama ko doon. Magaling din po kasi siya sa mga legal na usapan. Sige. Para mas panagtag din ang loob ko na mas safe ako doon. Kinakabahan kasi talaga ako na ako lang ang pupunta doon. Baka mamaya iba yung masabi ko doon, magalit sila sa akin. Baka hindi na rin ako makauwi. Sige. Anyway, Kenneth, ganito. Malu, i-coordinate natin kay Secretary Hans, at saka sa OWA. Kakausapin ka off the air ni Malu para doon sa coordination kasi gusto niyang may makasama. Sige, okay. Anyway, mamaya kasama si sa 2x2 si Hans Leo. Okay. Si Secretary Kakdak makakasama mamaya. So, Kenneth, basta makikipag-ugnayan kami sa inyo from time to time para ma-assistihan ka dito sa kaso ng inyong may bahay. In the meantime, lakasan mo lang loob. Again, kasama mo kami sa laban na ito. Thank you for trusting us, Kenneth. Opo. Salamat. Ingat din, ha? Dasal din tayo, ha? Para alam naman natin maraming milagro na nagagawa ang dasal. Thank you. Opo, sir. Thank you po. Magandang umaga. Yan po yung may bahay noong pong nurse na natagpo ang patay yan po sa Abu Dhabi na ang pinapalabas na resulta daw, dahilan nga daw po ay car accident. 3 days po itong nawawala. Magandang umaga, Pilipinas! Naharang naman ang Bureau of Customs, Port of Clark, ang isang shipment ng cannabis-infused vapes mula sa Estados Unidos na tinangkang ipuslit sa bansa. Nagkakahalaga ng mahigit 250,000 pesos ang naharang na kontrabando na dineklarang label marker machine. Napansin mo ang kahinainalang laman ng package nang dumaan ito sa X-ray inspection project. Natukoy ng K9 unit na mayroong ipinagbabawal na gamot sa loob ng package nang isailalim ito sa 100% physical examination. Dito na nadiskubre ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang 100 piraso ng cannabis-infused disposable vapes na mayroong iba't ibang brand. Batay sa resulta ng pagsusuri ng Rigaco Spectrometer Reader ng BOC, nakumpirma na may laman itong tinatawag na cannabinoids. Ganito rin ang naging resulta ng laboratory test na isinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Naglabas na ang BOC ng warrant of seizure and detention laban sa shipment dahil sa patong-patong na paglabag sa batas. Tiniyak naman ni District Collector Erasto Sandino, Austria, nagpapatuloy ang maigting na pagbabantay ng Bureau of Customs Clark laban sa mga kontrabandong tinatangkang ipuslit. Alinsunod sa direktiba ni Customs Commissioner Benvenido Rubio na sumusuporta sa kampanya ng Pangulong BBM laban sa mga ipinagbabawal na gamot. Asahan naman natin ang mababang singil ng kuryente ngayong October billing. Good news to. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, bumaba kasi ang sinisingil nilang transmission charge para sa September bill. Una nang inanunsyo ng NGCP na bababa ang generation charge ngayong Oktubre, kaya inaasahan ang mas mababang billing ngayong buwan. Batay sa ulat, bumagsak ng 7.3 ang ancillary services rate para sa September supply period, kaya ma-offset nito ang naging bahagyang pagtaas ng transmission rate. Ito ang rates o cost na ipinapasa naman sa mga consumer para mabalanse ang power grid ng supply-demand imbalance. Dagdag proteksyon sa mga marino, suportado naman ang Trabaho Party List.
Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Suportado ng Trabaho Party List ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na isabatas na ang Republic Act No. 12021 o ang Magna Carta for Seafarers na layong protektahan ng mga marinong Pilipino. Ayon kay Attorney Michelle Espiritu, tagapagsalita ng Trabaho Party List, may tuturing na tagumpay para sa mga marino ang pagpasa sa naturang batas na layong pagandahin hindi lamang ang mga benepisyo kundi pati ang mga programa para sa training, education at cadetship. Paliwanag ng tagapagsalita ng grupo, napapanahon ng pagsasabatas ng Magna Carta ngayong napapaulat ang mga mapanganib na insidente para sa mga kababayan nating naglalayag sa Red Sea at Gulf of Aden. Para kay Attorney Espiritu, hindi man may alis ang panganib, dobling pasahod naman ang handog ng mga manggagawang marino na sasabak sa hanap buhay na ito. Nangako ang Trabaho Party List na tututukan ito ang pagpapatupad ng batas sapagkat may mga probisyon itong tinututulan naman ng ilang organisasyon. Kasama rito ang pangangailangang mag-post ng execution bond kapag nanalo sa kaso ang marino habang nag-a-appeal ang ship owner o manning agency. Babantayan ng grupo ang prosesong pagdadaanan ng mga marino upang makapag-claim ng kanilang mga benepisyo. Paliwanag ni Attorney Espiritu, maaaring mahirapan silang makuha ang benepisyo dahil kailangang patunayan na ang mga natamong sakit o sugat ay dulot ng trabaho, kaya't bubuo ang Trabaho Party List ng grupo ng mga abogadong maghahandog ng libreng assistance sa mga apektado. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Alas 5:48 ang oras sa buong kapuluan. Oras na para ho tayo mag-Ultabayo. Ang Ultabayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration at ito po ay halal certified. Ano nga bang Ultabayo? Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na sumailalim po sa napakahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya pagpasok po nito sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell na siya po namang tinuturing na commander ng ating immune system. Itinataboy po nito mga toksin sa ating katawan habang tayo po natutulog. Kaya habang tayo po na-achieve ang magandang tulog sa gabi o sa oras ng ating pagtulog, napapalakas po nito ang ating katawan, napapalakas po ang ating immune system, nagkakaroon tayo ng panibagong sigla para sa kinabukasan. Available po ang Ultabayo sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang na galing po ito sa Theoxis Health Ventures. Kung kayo po may mga katanungan pa, mag-text lamang po sa 0917-110-6580. Available din po ang Ultabayo sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero huwag kalimutan ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ganda Umaga, Pilipinas! 10 minuto na lamang bago mag-ACS na umaga. Ganda Umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Rizal. Pasyalan ho ninyo sa mga karating lalawigan, sa mga taga Metro Manila. I-check ho natin itong St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan ng Rizal. Meron po silang townhouse Bianca model na 2-story with balcony at meron hong 2 hanggang 3 bedroom siya. Pwede nyo ito ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos monthly amortization, 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908. Ang kagandahan ho nito, yung pagkagising po ninyo sa umaga, di ba? Punta ho kayo ng balkon, sasalubong ho sa inyo malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Napakalapit lamang po nito sa iba't ibang mga amenities dyan po sa Binangonan, Rizal. Kaya't ano pang iniintay po ninyo, to pa rin ang pangarap magkaroon sariling bahay sa isang luxury area. Ang St. Monique Ballet, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Tawag na sa 0917-719-7908. Maganda Umaga, Pilipinas! Urgent repatriation ng mga OFW na naipit sa kaguluhan sa Middle East. Sinihirit ni Senator Amy Marcos. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzales sa RH5. Bal. Yan hintayin pa ang alert level 4 at magpatupad na ng sapilitang pagpapauwi sa lahat ng mga manggagawang Pilipino sa Lebanon at iba pang bansa sa Middle East. Ito, Kuya Angel, ang panawagan ngayon ni Senador Amy Marcos na ang lumalalang tensyon na dulot ng giyera sa nabanggit na mga bansa. Babahalang senador dahil voluntary pa rin ang ipinatutupad ng Department of Foreign Affairs gayong walang humpay na pambubomba ng nangyayari sa Beirut, Syria, Israel at maging sa Iran. Sabi ng kapatid ng Pangulong BBM, napakaraming mga Pilipino ang nakatira at nagtatrabaho sa nabanggit na mga bansa.
Sa ibang mga bansa aniya ay nagpapatupad na ng forced evacuation sa kanilang mga kababayan. Pero sa urgent online cabinet meeting ni Pangulong BBM habang nasa ASEAN Summit sa Lao, inatasan na nito ang DFA at iba pang ahensya na agarang ipatupad ang pagpapauwi sa mga apektadong OFWs. Kasabay nito ay umaadila rin si Senador Aimee sa mga OFW na wag nang magdalawang isip na umuwi ng Pilipinas. Aniya, unahin ang kaligtasan at kung mayroong pamilya ay isama na sa alok ng pamahalaan na repatriation. Ako si Bal Gonzales, DZRH na sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Oktoberfest 2024 sa Caloocan binuksan na. Detalye mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Ay, maipunta ka, Kuya Angel. Formal na binuksan kami sa publiko ang Caloocan City Oktoberfest 2024 kung saan ay welcome ng Caloocan at lahat ng nais magtungo para saksihan at tingnan ang putahing pinaghandaan ng mga taga-Caloocan. Ang pagbubukas nito kagabi ay sasaksihan ng iba't ibang masarap na pagkain, inumin ng mga dekalidad na produkto ang mamibili at mamibili sa pagbihirang October 2024 ay meron anong malapitan. Bukas ito araw-araw hanggang October 27 wala alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi sa Plaza Rizal, tapat ito na San Roque Cathedral sa natulagang lugar. Ayon dito, maaari nang mamasyal, kumain at mag-enjoy kasama ang buong pamilya at sila'y welcome ng taga-Caloocan. Edwin Duque ng ulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roving team. Ayan, nasa may Marikina nga si Sherwin Alparo at may nahuli na. Sherwin. Yes, good morning, Angelo. Dito sa Marikina, napakaganda naman talaga ng umaga. Tignan mo naman, may fountain na, palakas-lakas yung yung puslit nung ano. Ano yan? Pinaandar dahil nandiyan ka? Oo, nakita ako. Binuksan. Nahiya sila. Kasi ang dilim-dilim pa lang natin tayo sa harap nitong Marikina Sports Center. Dito yan sa may Barangay San Colinio, sa may Shoe Avenue. Yan, napakaganda. Tignan mo naman ang Marikina ngayong umaga. Ang ganda-ganda, parang pag nandiyan ka sa St. Monique Ballet, ito kagad ang bubungad sa Marikina. Diba, napakalinis, napakaganda ang kanilang public market. Pero ang swerte, hindi lang yung mga taga St. Monique Ballet, napakaswerte rin, Angelo, itong ating winner ngayong umaga. Dahil, matakan mo, isa sa unang-unang dumating dito sa ating location, ito yan sa may Marikina Sports Center. Itong taxi na 1209, yung pangalan na kanyang taxi, 1209. Yan si Tatay, pangalan niyo po, magandang umaga. Alejandro Almaden. Tatay Alejandro Almaden. Almaden. Parang Alden Richard. Yes, sir. Mukha pala ni Alden Richard to. Kuya Angel. At asa ka kanina nung narinig yung announcement? Narinig ko dito na sa tapat nyo. Madilim pa kanina eh. Kaya nakatigil kayo. Walang tao. Wala. Kumain ka. Naglugaw. Nabisto si Sherwin. Ay, nako. Naglugaw dito. Walang halatoy-latoy. Hindi man lang mainit. Sana man lang mainit para okay na sana. Pero hindi na mainit. Hindi pa masarap. Ganon? Namintas ka pa. Oo, ang mahal. Nabuking ka lang eh. Binuking ni Kuya. Binokin pa ako ni Kuya na kumain mo na ako. Pagdating. Pero pag ikot mo naman, nasa bumalik ako, nasa Riverbank na ako kanina eh. Bumalik ako, narinig kita eh. Sherwin Alparo. Ayan. Bumalik ka. Eto, Kuya Angel, bumalik siya. Nagpadikit ng DZRH sticker. Eto, meron ka tatay na grocery bag mula sa DZRH. Yan mula sa... At meron ka pang personalized plus. Yan Sa'yo yan. Sa'yo lang yan. Limited edition yan. Ikaw lang, parang 6 lang kayong merong ganyan sa buong Pilipinas. Kailangan ko to. Talagang ito talaga nahanap ko eh. Pauna ng tubig. Oo. At meron ka pang 1,000 pesos. Thank you. At nasama kay Angel. Maraming salamat po sa DZRH at kay Sherwin at lalong-lalo na sa announcer, si
Angelo Palmones. Thank you po. Ayan, nalang naman po. Kuya Angel, mo napakasaya ni tatay. Mantakin mo, naka-Buenas. 1,000 pesos agad, hindi pa man bumabiyahe. Rin ako, wala pa akong padero kahit isa. Dito lang talaga sa promo natin na hindi pa bumabiyahe. Boundary na kagad. So, uuwi ka lang ngayon. Hindi pa naman. Hindi pa. Babiyahe pa rin. Babiyahe pa rin. Pero sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi dumutong sa DZRH, wakay na sa dating winner sa DZRH Mas Malakas from ours number 6, Sherwin Battle para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. At sa lahat ng ating mga suking tagapakinig, mga taga-subaybay, mga taga-panood. Kuya Angel po, siya ang Palmones, nag-iwan sa inyo na sa magandang umaga, magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay Pope Francis. Ang sabi po ng Santo Papa, magwi-weekend never forget to smile even when life is hard. Salamat po, happy weekend. 6:01 ang oras sa buong kapuluan, 2x2 na. Maganda umaga, Pilipinas!